Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito yung part 2 ng reading ninyo for January 2026. So, titignan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances. Ayan, for January. Paalala lang, reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo, no, para mag-offer ng services. Kasi merong nagpapanggap na Mr. Queen PH, tapos nagme-message siya sa mga viewers. Tapos nag-o-offer ng mga readings. Tapos magsa-scam po yun. Ingat po kayo sa ganun, no. Kung gusto niyo po ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section. May calendar dyan para kayo ay makapag-book. Okay, ingat kayo sa lahat ng mga social media. Mga platforms. Okay, now Virgo, let's see what's the energy ng inyong kaperahan for January 2026. For Virgo, January. Forgiveness. Oh, may pagpapatawad. Maaring meron nagkakautang sa'yo, tapos papatawarin mo na, payag ka. O kaya naman kung ikaw yung may utang, maaring ipo-forgive yung utang mo, parang gano'n, na bahala na, wag na, gano'n, wag mo nang bayaran, gano'n. Or, this can be forgiving yourself for yung mga bad decisions mo pagdating sa trabaho mo, sa business mo, kung paano mo gamitin yung pera mo. Pwedeng meron kang mga bad decisions sa spending habits mo. O you will forgive yourself and learn from that. Ang importante kasi is natuto ka doon. 'Di ba? O, patience is the key to success. You're going to be more patient in your journey, no? Ano man tong tinatahak mo na trabaho, business, or career, importante na you are going through the process. Kumbaga, in-experience mo, inaaral mo yung experience mo, ganon. And hindi naman ang success, hindi naman yan overnight. Pinaghihirapan siya. Ini-effortan. Yung iba kasi akala nila na, uy, ang bilis niyang naging successful. But actually, hindi. Kasi it took a while, no, bago siya naging successful, 'di ba? So, yan, especially perseverance. Meron kang pagpupursige, pagpupunyagi. Determinasyon para ma-achieve mo yung mga goals mo. Kasi eventually, you will achieve yung mga goals mo, yung mga pangarap mo, and ma-achieve mo rin yung stability. Okay? Stability that you've been wanting. Okay. Parang feeling ko ngayong January, mas magsisipag ka. Alam mo yun, mas magsiseryoso ka sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo. Let's see what else. The lovers, ayan. So, mas magiging committed ka. Andun yung commitment mo sa career mo, trabaho mo, na you will always show up. 'Di ba? Kapag kailangan, nandyan ka talaga. Halos hindi ka na absent. Kasi, yun yung goal mo, to always be there. Yung ibig sabihin na hindi ka absent is kahit na anong trabaho yan or source of income, you will always show up. Kaya nagtatrabaho ka sa kumpanya or meron kang sarili mong business, lagi kang nandun, nakatutok, may commitment. You have the 8 of Wands. January is a very busy month for you. You will do a lot of things. Maaari may mga kausap ka-deal left and right. But I see you na merong person na very supportive sa'yo. Can be your partner, romantic partner, business partner, family member, loved one. You have the 2 of Wands and then the 7 of Swords. Okay. Pay attention. Maging maingat sa mga nakakasama or nakakasalamuha or nakakatrabaho mo na meron kayong distance. Yung tipong hindi mo siya madalas makita or makasama, pero maaring meron tong mga hindi maganda intentions towards you pagdating sa work. And if merong
meron kang papasukin na business opportunities or investments, make sure to, pag-isipan mo munang maigi. Especially kung ang mai-involve dito ay mga kilala mo na. Oo. Dahil alam mo ba, alam nyo ba, usually, ang mga taong nang bebetray sa atin ay yung mga malalapit sa atin. 'Di ba? Mm. Oo, lalo na kung ano, halimbawa yung iba sa inyo meron kayong let's say meron kayong remotely inaasikaso. Halimbawa nasa ibang bansa ka tapos may business ka sa ibang lugar or ibang bansa rin. O sabihin na natin nasa abroad ka, OFW, sa Pilipinas meron kang business. Pero pinapaasikaso mo yan sa mahal mo sa buhay, sa kung sino mang pinagkakatiwalaan mo. So mas maganda rin na tutukan mo siya. I-monitor mo. Kasi pwedeng meron na palang nagaganap na mga bagay-bagay na hindi mo alam. O, 'di ba? The high priestess. This is secrecy. This is hidden. So, yung instinct mo, intuition mo, yan ang mag-guide sa'yo. Yan ang mag-guide sa'yo ngayong January. O may 9 of Swords. Nako, yung iba sa inyo, mag-overthink na yan. Let's see. May 5 of Cups. O, may mga losses dito. O, alam nyo, gamitin nyo itong gabay. Siyempre, kung hindi naman kayo nakaka-resonate, hindi para sa inyo yung reading na to. But, meron dito na kailangang marinig nyo to or malaman nyo to. Lalo na kung meron na kayong kutob, no? Na may mga tinutulungan kayo or sinusuportahan kayo na hindi pa nila totoong ginagamit sa kung saan para dapat yung itinutulong nyo. Okay? So, yeah, pwedeng magkaroon niya ng conflict in the future. Ayan. Yung iba naman, may nagsisisi dito kaya siguro may forgiveness dyan Nagsisisi sa pinasok niyang trabaho, business or career path kasi na-realize niya hindi pala siya dun masaya. Hindi pala yun yung para sa kanya. Kasi, kumbaga parang lang siya. Sumunod sa trend. Kasi everyone's doing it, kaya ginagawa na rin niya. Pero hindi naman pala yon yung linya niya. So, nagsastruggle siya doon. 'Di ba? Number 1 rin kasi, kung meron tayong ipupursue, kung hindi man natin yon passion, dapat meron kang driving force, or reason para mag-show up doon. For example, your family, 'di ba? Inspired ka sa kanila kaya kahit na challenging yung trabaho mo, gagawin mo. You will always show up. 'Di ba? Another one, dapat passion mo. Kasi pag passion mo, gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho ka. May enjoy mo pa, 'di ba? So some of you maaring may ganun, may pagsisisi. Networking power, build a strong professional network. Makakatulong sa inyo, Virgo, ngayong January na mas tumitibay yung inyong connections. Lalo na kung kayo ay nasa social media, nandyan yung inyong career, business. Kasi ayan yung yung source ng income 'di ba? Workplace relationships. So pwedeng merong maging issue sa workplace. Meron kayong hindi makasundo sa trabaho. Yung bang parang minsan kasi sa trabaho, 'di ba, meron diyan na yung bang parang pumapasok lang para masabing pumapasok siya sa trabaho pero hindi naman siya nagpe-perform. Tapos ikaw yung sasalo ng kalokohan niya or mga kakulangan niya. 'Di ba, unfair? Debt reduction. So some of you, maaring isa to sa project nyo for January kung kayo may mga utang na unti-unti nyo nang mabawasan yon, mabayaran, 'di ba? Oo. Para mas makaluwag-luwag na sa mga susunod na buwan. Kumbaga meron kang gagawing sistema or plano para mas mabawasan ng mas malaki ang iyong mga utang. Okay, dealings or relationship with a man. So, maaring ito yung energy ng person na merong conflict sa'yo sa work.
An exciting event. O, merong exciting event sa trabaho, sa business mo, or sa career mo. Pwedeng ikaw ay a-attend ng event ngayong January. Or ikaw yung magpapa-event kung ikaw ay may-ari ng kumpanya. Something important such as a new job or a raise. So, yung iba sa inyo merong pag-increase ng sweldo. Pwede rin may promotion sa work. Or may bagong trabaho. Financial pinch. Ito yung kailangan nyo ring paghandaan na baka magkaroon ng challenge sa finances nyo. So, dahan-dahan lang sa gastos. Mas maganda na you are focused on building your finances. Oo. Na madaling bumili, 'di ba? Madaling bumili, madaling gumastos. Pero isipin mo kung paano mo kinikita yung pera mo. Madali mo lang ba siyang kitain? Kaya madali mo siyang gastusin? Or medyo mahirap, ma-effort, pero okay ba sa'yo na ganun lang din kabilis na gagastusin mo? Pero mahirap kitain, di ba? Change your tune. Ayan. So, maaring meron kang mga adjustments na gagawin sa iyong trabaho, career, sa business mo kung paano mo ginagawa ito, no? Ikaw yung nakakaalam yung changes na yan or parang may mga adjustment ka na gagawin. Example, sa finances mo, may mga adjustment ka kasi babawasan mo yung paggastos para mas malaki yung naisisave mo na pera, ganon. Or mas magdadagdag ka ng working hours para mas lumaki yung income mo. Ganon, mag-overtime. Take the lead, ayan. So, ikaw ang boss ng sarili mong career, ng sarili mong business. Kahit na you are reporting for someone sa trabaho, ikaw pa rin ang boss. Ibig sabihin, ikaw ay in control of your job, kung paano ka mag-show up, paano ka magpe-perform. And you are going to release anything that is no longer serving you. So, kung sa trabaho mo, hindi ka na masaya, hindi na to aligned sa iyong passion or sa iyong gustong gawin or sa pangarap mo, then, some of you, maaring yan yung pagbabago na, ili-let go nyo na. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.